Inyo, nung kampanya, ay meron tayong nakilalang fish vendor sa Nabotas. Siya si Nanay Clemencia. Nung makita ninyo, naging viral yun dahil nung nagkakarapan kami, binigyan niya ako ng envelope. Walang iiyak. Ha? Kita nyo si Pangulo, naalala pa. Nagpasalamat lang ako, pero nung umaandar na yung karaban, binuksan ko, tapos nakita ko pera ang laman. Kaya tinigil ko muna yung karaban, hinanap ko siya. Ito pala! Ito nagbigay nito? Just get the letter. Tingnan nyo si Pangulo, di ba? Si Pangulo, yung iba-iba dyan, di ba? Humihingi pa ng donasyon. Di ba mga kababayan? Humihingi pa ng donasyon eh. Para kay Sara. Di ba? Nangihingi sila ng donasyon para kay Sara. Hindi nila alam, bawal yun. Ayun, napaso sila. Tapos, ang pinanggigilan, si Mami Pebbles. Hindi naman siya yung nanawagan. Pinahawak lang sa kanya yung lalagyan. Alam nyo, maraming kwento sa akin si Mami Pebbles na talaga namang mga kalokohan doon sa kabila. Pero anyway, tingnan nyo yung mukha ni Pangulo. Na hindi niya tinanggap yung pera eh. Binalik niya, akin na lang itong sulat mo. Ito na lang sulat mo. Pinaghirapan nyo yan. Alam ko, di ba? Pero yung pagmamahal ng mga tao na umaasa ng pagbabago, mga kababayan, marami tayong mga kababayan umaasa talaga ng pagbabago. 'Di ba? Tulad ni ate na mga na tindera ng isda diyan sa Malabon o Nabotas yata. Tulong po kami sa inyo, sir. Grabe no. Tingnan nyo, naalala nyo to? Naalala nyo to? Yung sulat lang, yung sulat lang. Saan lang sa pinaghirapan po natin sa isla yan, sir? Hindi. Kaya pinaghirapan nyo yan eh. Kita nyo? Pinaghirapan nyo yan eh. Pinaghirapan nyo yan, oy. Nanay, wag na. Kita nyo, pero kasi ganito. Nagigets ko si nanay, no? Nagigets ko. Kasi, ito yung uhaw ng pagbabago eh. Uhaw ng pagbabago. Ito yung mga tao na talaga namang naranasan yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ngayon, hindi sila nagkamali eh, ng pagsuporta tulad natin eh. Hindi tayo nagkamali ng pagsuporta kay Pangulo. At eto na nga, ginagawa, di ba? Ginagawa yung mga ginawa ni Pangulong Marcos Sr. noon. Di ba? Di ba? Galing ni nanay dito. Tuwan-tuwa ako kay BBM dito. Bakit kanyo? Hindi niya tinanggap yung pera. Bakit? Di ba? Pero naiintindihan ko si nanay. Yung sinasabi ko kanina, gusto ng pagbabago. Malaking pagbabago. At yun na nga nangyayari mga kababayan. Di ba? Sa mga dami ng proyekto na ginagawa ni Pangulo, ano pa hinahanap ninyo? Di ba? Tingnan nyo to mga kababayan. Bataan Cavite. Sa mga taga Cavite, taga Bataan, panoorin nyo to ha. Ito po'y naumpisahan na mga kababayan. Tingnan nyo yung tulay, lakihan ko lang ha. Tingnan nyo yung tulay mga kababayan, mula sa Cavite, dadaan tayo sa tulay na napakahaba. Ito na yung magiging pinakamahabang tulay sa Southeast Asia mga kababayan. Tignan nyo. Tapos dadaanan natin sa Corregidor Island. Alam nyo naman to, makasaysayang lugar to. Diba? Dito talaga naglabanan din eh. Diba? Ano Lisa Pader? Diba? Ngayon mga kababayan, pag natapos ito, ang sarap magpa-picture-picture dito. Sa Corregidor. Pwede na kayo siguro, sana may babaan, Sana lang may babaan, ang dami nitong epekto, magkakaroon ng domino effect. Turista, kalakalan, nako, lahat.
transportasyon. Ang dami, domino yan. Domino effect sa pag-unlad ng Pilipinas. Hindi lang ho ang makikinabang dyan, taga Cavite at taga Bataan, tayo pong lahat ang makikinabang. Biruin nyo kung iikot pa tayo ng North Luzon, tapos Esitex, hindi na. Punta na lang tayo Maynila, daan na tayo dito, pwede na. O, di ba? Hindi na tayo makikipaglabanan ng traffic sa NLEX. Di ba? Eto na, pasok. Pakinggan nyo ulit, ha. Ito ang Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Ang magiging pinakamahabang tulay sa Southeast Asia. Ito ay magdudugtong sa lalawigan ng Cavite at Bataan. Magbibigay ito ng mas mabilis na transportasyon at ang konstruksyon ay opisyal ng sinimulan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. At ang konstruksyon ay nasimulan na. Mga kababayan, maliwanag nasimulan na ito, hindi na ito pangarap. Nasimulan na. Okay? Nasimulan na pasok dito ulit. At ang konstruksyon ay opisyal ng sinimulan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. At ang konstruksyon ay nasimulan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Diba? Ito ay isang modernong uri ng tulay na maiging pinagplanuhan upang maging matibay at maganda. Ito yung tulay matibay, maganda. Hindi yung alin, yung ginawa nilang tulay. Karamihan hindi natapos. Tapos, meron pang issue. Diba? Kita nyo, meron pang tulay na mga kababayan, hindi madaanan ng 4 wheels. Tatak Duterte yun baka ibentang nyo na naman kay Pangulo. Meron pang sa Iloilo naman, meron flyover na imbis na makatulong sa mga motorista at mga taga Iloilo, ayun, lalong nagpahirap sa kanila. Nagdulot ng matinding trapiko. Kita nyo, yung ginastosan naman ng milyon. Diba? Na tulay, eto yata yun, andali, kung meron pa ako, pakita ko lang sa inyo para sa mga dyan, mga hindi nauunawaan. Saan ba rito? Boss Mike, eto. Eto. Tingnan nyo. Bawas lang tayo wait lang, bawas lang tayo. Babawasin ko, ito na lang, bawasin mo. Wala namang kwenta yan. Mga nagrarally sa Japan. Eto. Yon tulay naman. Tatak Duterte. Na ginawa noong 2018 lang by Aljo, dyan sa Isabela, pinunduhan ng over 600 million. Kano? 600 million, mga kababayan. Ayan na nga. Ayan na. Sabi ni Motion Science. Hindi yan bike bridge wheel engineered. Tama. Sige, tuloy. Ito na. Pakinggan nyo to Tulay ni Digong. Danny M. Reyes. Alexander Guerrero. Ito. Tulay ni Digong. I-flex natin. Baka sabihin hindi natin piniplex Royal Corner. Pasok. Tulay na ginawa noong 2018 lang by Aljo, dyan sa Isabela, pinunduhan ng over 600 million. Kano? Ng Department of Public Works and Highways. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels. Bisikleta lang at motor. 2 wheels lang. Kotse, hindi pwede. Lalo na truck. Ang mahal-mahal ng pinondo. Tingnan nyo, palpak. Mga kababayan, palpak. Ang Tatak Marcos, ulitin ko lang, nasabi ko naman na. Di ba Tamura, Omey, Ellen Tulagan, Dre, Kita nyo mga kababayan, lahat ng ginawa ni Pangulong Marcos Sr., lahat hanggang sa ngayon, pinapakinabangan nating lahat. Ganun katibay, hindi tinitipid, hindi kinukurakot. Sa ngayon ang tanong, sino ang kurakot? Sikat ako, sino ngayon ang kurakot? Sa mga proyekto natin tignan. Florin, thank you naman. Di ba? Kitchenette, opo, thank you na. Kita-kita po tayo sa Japan.
Ngayon, ang patunay, sino ang nangurakot? Kung, bakit nagbubuho si Florin? Shoutout po. Kung ang pagbabasihan proyekto, sino ngayon ang kurakot? Sa panahon ni Digong, puro palpak, hindi natapos. Ayan, example. Yang tulay na yan na ginastusan ng daan-daang milyon. Ngayon, ang tanong ko, meron ba ni isang proyekto si Pangulo? Si Pangulo na na mga tulay. Mga tulay na ganyan tulad ng ginawa ni Duterte. Nang panahon ni Duterte, tapos tatawagin, kurakot, magnanakaw. Diba mga kababayan? Ibang klase talaga. Sige, tuloy. Motor. Posibleng gumastos na naman ng aabot sa 250 Ito pa, mga kababayan, tatak Duterte uli. million pesos ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City para sa pagkukumpuni sa palpak na Ungka Flyover. Palpak. Di ba may diin no? Sikat ako, no? Palpak. San Juanico Bridge. Kita nyo, abay, wala pa tayo. San Juanico Bridge na yan Di ba? 1960s yata yan ginawa o 1970s. Wala pa tayo nun. Pero hanggang ngayon mga kababayan, dekada na, wala pa ring issue San Juanico. Di ba? Kita nyo. Ito, tingnan nyo. Palpak talaga ano sabi? Lokal na pamahalaan ng Iloilo City para sa pagkukumpuni sa palpak na Ungka Flyover. Palpak talaga. Base yan sa naging geotechnical investigation ng kinuwang third-party consultant ng LGU. Ay, kita nyo, bako-bako Abay, grabe, tingnan ninyo, delikado. Mamaya, machambam pa kayo. Dadaan kayo sa ilalim niyan. Paano kung biglang bumagsak yan? Diba? Kawawa naman. Diba? Shout out AMD dyan sa Iloilo. Opo. Kawawa naman, biruin mo, dadaan ka sa ilalim, biglang bumagsak yan. 1972, tama. 1972, San Juanico Bridge, wala pa nga tayo. Wala pa tayo noon. Hayop sa ilalim, hindi pa tapos. Grabe, di ba? Hindi pa tapos. Tapos kita nyo, palpak pa yung... Yan ang tatak Duterte. Di ba? Pulburon ang simento. Nanganin ng pondo para maayos sa mga lumulundong pundasyon. Ala ka lumulundo. Pero mo gumagano, umaalon. Umaalon. Tatak Duterte. Almond. Ellen Tulagan, pero mahal na mahal ni Amy Sidigong na. May mga kwento kasi kay Amy. Nalulungkot lang ako kay Manang Amy. Sige, tuloy. Ng flyover. Malambot daw kasi ang lupa na kinatitirikan ng mga pundasyon. Sakaling maaprubahan ang pagkukumpuni nito, aabutin ng 10 buwan bago pa tuluyang magamit at madaanan ng flyover. Diyos ko, buti sana kung 10 buwan lang, asa pa kayo. Diba? Buti sana kung 10 buwan lang yan. Naniniwala kayo, 10 buwan lang aasikasuhin yan? Pero kung yan, tututukan talaga. Tulad sa ibang bansa, nakikita ko. Ilang buwan lang Ang haba-haba ng tulay, tapos agad Lalo na, tanong nyo sa Japan, ang bilis nila gumawa. Sinasabing umabot sa 700 million pesos ang pondo para magawa ang flyover. Grabe, no? Milyon-milyon, 700 million, Andrea, Benji, dito na tayo. Pag malaki natin. Abangan natin to mga kababayan. Abangan natin. Pasok. Ulit. Pasok. Ito ang Bataan Cavite Interlink Bridge Projects. Ang magiging pinakamahabang tulay sa Southeast Asia. Ito ay magdudugtong sa lalawigan ng Cavite at Bataan. Magbibigay ito ng mas mabilis na transportasyon at ang konstruksyon ay opisyal nang sinimulan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos.
President Bongbong Marcos ang nag-umpisa. Huwag niyo pong kakalimutan kasi ang mga DDS mahilig mag-angkin yan. Ang mga DDS mahilig mang-angkin. Kaya wag po nating kakalimutan GTR, Lori Mamawag. Oo, Sharon Lindsay, Burns, oo. Wag nating kakalimutan. Ang nag-umpisa ay si Pangulo. Tulad ni Ninoy, wag nating kalimutan. Ang nag-umpisa nung tulay sa Lanao, si Pinoy. Ang tumapos, si Pangulo. Tuloy. At ang konstruksyon ay opisyal nang sinimulan sa pangunguna ni President Bongbong Marcos. Ito ay isang modernong uri ng tulay na maiging pinagplanuhan upang maging matibay at maganda. Parang pinaparinggan yung mga gawa ni Duterte. Upang maging matibay at maganda. Pinagplanuhang maigi, mga kababayan. Hindi ito basta-basta. Parang pinaparinggan talaga si Duterte Ibang klase rin talaga si Pangulo 'Di ba? Ganun lang dapat ang tira. 'Di ba? Pag umaray ka, sapul ka. Ito ay isang modernong uri ng tulay na maiging pinagplanuhan upang maging matibay at maganda. Matinding pinagplanuhan upang matibay at maganda, hindi lundo-lundo. Yung madadaanan ng mga four wheels. Mahahalin tulad ito sa sikat na San Juanico Bridge na kung matatandaan ay pinatayo ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Alakano yon! Nabanggit si Idol Oy, alam nyo pasensya na kayo kung tututol kayo. Alam nyo, ganito naman ako Lagi ko lang sinasabi mga kababayan, pasensya na kayo kung tumututol kayo. Pero ako, para sa akin, si Pangulong Ferdinand Marcos, bayani. Kung tutol kayo, wala po kong magagawa. Kung yun naman po yung akin, siguro naman kaya nyong irespeto. Diba? Dito muna tayo. Gusto kong marinig yun Ito ay isang modernong uri ng tulay na maiging pinagplanuhan upang maging matibay at maganda. Mahahalin tulad ito sa sikat na San Juanico Bridge. Alak mahalin tulad ito sa San Juanico Bridge. Sino may proyekto? Senior. Marcos Senior. Ang ganda nito mga kababayan. Sa totoo lang, ang ganda. Sana matapos mo, Pangulo. Tapusin mo to. Promise talaga. Lalo kang mamahalin ng mga kagalit sa'yo. Oo. Yung mga galit sa'yo, ay baka lumipat na matauhan na, Pasok. Pagbiyahe ng ating mga kababayan, iba talaga ang Tatak Marcos. Pang world class. Ito po ay yung magkukonektang tulay na magiging pinakamahaba na tulay sa Southeast Asia. Opo, Ito, mula sa Cavite hanggang patungo ng Bataan. Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Lagay muna natin doon. Maraming salamat, Mr. President. Pasabog talaga, di ba? Malupit talaga, di ba? Yan ang Tatak Marcos. Hindi teka-teka. Marami ito. Yan, sabi ni Ace Venezuela, tourist attraction, mapapabilis ang kalakalan, kalakal sa Cavite, manggagaling sa Maynila, papuntang Bataan. At papuntang Bataan naman ay mapapadali rin ang pagpunta ng Maynila, papuntang airport, lahat ng mga asikasuhin sa Maynila, mga kababayan, grabe. Di ba? Ganda. Yan sinasabi ko mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.